Magandang araw, ako po si Bal ng Music Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ay meron tayong i-unbox na isang wireless lavalier mic na nabili ko sa Shopee. Ito, kadarating niya lang ngayong araw na to. At sabay-sabay nating tignan yung ating package na dumating. So buksan na natin yung ating package. Yan, naka-bubble wrap yung ating parcel. Ayan. Wow, ang ganda ng package niya. Ito ay yung TNW na wireless microphone or wireless lavalier mic. Sa likod niya, may mga information na nandito. Nag-in-play na raw siya. Up to 50 meters yung transmission. Sensitive, highly sensitive daw siya. Widely compatible. At meron siyang reverberation or yung effects, yung vocal effects, meron din siya kasama. So, omnidirectional yung ating mic, yung mic nito. Ngayon, buksan na natin yung laman ng ating package. So pag open natin ng box, tingnan natin yung laman. Meron siyang pouch. Wow, ganda ng pouch niya. Open natin to. Tingnan muna natin yung box. Yan. Ganda ng packaging niya, oh. Mukhang mamahalin yung yung box. Pagkaka-box pa lang sa kanya mukhang magandang quality na. So pag open natin dun sa ating pouch, ayun, nandun yung dalawang unit, yung ating transmitter, yung receiver. Yung may TX, yun yung transmitter, yung RX, yun yung receiver natin. Then, ang mga kasama niya sa package, wow, meron siyang meron siyang earphone. Kasi pwede mong i-monitor yung boses mo dito. Then, charging cable. Ayan, meron siyang kasamang cable na Type-C na naka-split para sabay mong ma-i-charge yung mga unit. Then, ano pa ito nandito? So may kasama siyang dalawang TRRS na cable, pang camera. Yan, pwede siyang camera. Then itong isa ay para sa mga mobile phone naman. So pwede mo siyang gamitin sa phone mo at pwede rin sa mga camera gaya ng GoPro or mga DSLR. So itabi muna natin to. Tignan pa natin yung ibang kable. Then meron din siyang Type-C to Type-C na cable. Alamin natin kung saan gamit ito. At meron siyang kasamang dead cat. Pag meron ito, pwedeng mabawasan yung mga noise, yung mga hangin. Halimbawa outdoor yung gagawin mong interview or vlog, pwede kang gumamit ito para mas malesen yung wind noise. Patay rito manual book. Well, ang model nga pala nitong in-order ko is TNW N8. Kasi yung tatluhan, yung dalawang transmitter is TNW N9. So itong single lang na transmitter is TNW N8. Then yung ating manual. Dito natin malalaman yung mga controls kung ano-ano ba yung mga nandito. Pero tignan muna natin yung ating transmitter or yung ating unit, yung transmitter at yung receiver mismo. So ito yung ating mga unit. Ang ganda ng itsura niya. Maliit lang siya. Pero ang ganda ng itsura niya. Mukhang premium yung quality ng pagkakagawa. So ito yung ating transmitter. Ito yung mic mismo ng ating unit. Ayan, makikita niyo yan. Yan yung mic. Diyan din nilalagay yung yung dead cat. Meron siya ditong kasamang connector. Then sa kabilang side, yung earphone or yung headset, pwede ka mag-connect para pwede mo siyang i-monitor. Then dito, meron siyang kabitan ng mic o yung lapel mic para kung gusto mong mas discreet yung paggamit sa kanya, hindi masyadong halata na nakasabit sa damit mo to, pwede kang gumamit ng lapel mic para medyo tago. Yung kabila naman is yung ating receiver. Tingnan natin yung mga controls. Dito sa ating receiver is isa lang naman yung control na nandito. Yung power on and off lang. So napaka-simple lang ng ating receiver. Walang nakakalito rito. Then dito sa ating transmitter naman, ang ganda talaga ng quality niya, oh. Ang ganda ng pagkakabuild dito. Dito sa ating transmitter ay may mga controls na makikita kayo. Sa unahan is yung power button niya. Yan. Then meron dito nakalagay na REX at ano pang pangalawa? ENC. At yung Bluetooth na may sign dito, meron dito logo na Bluetooth. Alamin natin yan kung ano yung mga gamit nila. Sabi rito sa manual,
Yan. Yung number 1 niya is yung on and off. So, ito yan. Then, yung number 2, okay. Volume control pala yon. Yung 2 and 3. Volume control. At the same time, yung number 2 is para sa echo o yung reverb. Then, yung number 3 is para sa volume and noise reduction. So, mayroong noise reduction pala itong unit natin. Then, yung pang-apat is yung Bluetooth. Okay. So, titignan natin paano siya ma-activate. Kung kailangan bang i-long press yung mga buttons. Kasi, sa isang button niya, dalawa yung function. Dito, yung number 2, yung REX na nakalagay is parang volume up. Then, yung pangatlo is volume down. At the same time, yung number 2 is para din sa echo o yung sa reverb. At yung number 3 naman, para din sa noise reduction. Titignan natin mamaya, i-test natin paano siya gumagana. So, i-power on muna natin yung ating mga unit. Long press. Yung ating receiver. Long press din. Ayun, meron nakalagay doon na nakalink na. Ibig sabihin siguro naka-pair na silang dalawa. So, hindi natin to kailangang i-pair pa ulit. Then, nagbi-blink yung kanyang Bluetooth. Pwede pala siya i-connect sa Bluetooth. Pero, hindi ko alam kung gagamitin ko yung function na yan. Pero, maganda na rin na meron yan. So, sa appearance niya pa lang, makita mo na maganda yung quality na ginamit ng mga materials dito. Meron din siyang clip sa likod. At yung charging port sa ilalim. Okay, simulan na natin yung ating test. At yung ating transmitter. Ito siya. Hindi natin gagamitan muna ng lapel mic para matest natin kung maganda ba yung quality ng mic nitong ating unit. Then dito naman sa ating receiver, ang gagamitin naman natin is yung pang-camera na cable. Yan. Dahil GoPro yung paggagamitan natin. Then yung dalawang end nito ay medyo tricky. So yung isang TRRS na dulo, yun ang ilalagay natin dito sa ating receiver. Yan. At yung dalawa na TRS na dulo, yun naman yung para sa camera. Then, ikabit na natin ngayon sa ating GoPro at testing na natin. Okay, naka-connect na yung ating unit doon sa aking GoPro at ang narinig nyo na ngayon ay itong ating mic na gamit. Then, ikakabit ko yung earphone na kasama nitong ating package. Yan, para i-monitor yung audio na nanggagaling dito. Kukonect natin dito sa slot para sa earphone. Then, paikinggan natin. Hello, hello. Hello, check, check. Yan. Naririnig ko na ngayon yung sarili ko. So maganda to kung nagko-content ka para malaman mo yung audio mo ba kung gumagana o hindi. Kasi nangyayari minsan kapag gumagawa ka ng video, hindi mo alam na hindi na pala okay yung tunog mo. Then pagkakita mo dun sa video, pangit pala yung audio, may nagpuputol-putol pala. At least dito, pwede mo siyang i-monitor. Sa pagkakadinig ko ngayon, habang ginagamit ko siya is buo yung tunog niya, malinaw, at wala akong naririnig na mga noise. Wala ding mga crackling sound na naggagaling sa unit. Pero dahil nga dito yung mic niya, kapag hinawak-hawakan mo yan habang ginagamit mo, may maririnig ka mga tunog. Kasi yung built-in mic niya is sensitive. So, sa gantong kalayo, ganyan ang audio niya. Lalayo natin ng konti. Check, check, check. Sa naririnig ko, medyo malinaw pa rin naman sa gantong kalayo. Check. Okay. Yan. Medyo humina ng konti sa ganyang distansya. Layo pa natin ng konti. Okay. Okay. Mic. Yan. Sa ganyang kalayo, medyo humina na yung audio niya. Siyempre, hindi naman natin ginagamit yung mic natin ng ganito kalayo. So, ang intended na gamit nito is para i-clip natin sa mga damit natin. So, kung ilalagay mo itong unit natin dito sa damit, yan, habang nagasalita, ganito yung audio ng ating unit. Then, kung may mga interview ka naman, halimbawa dalawa kayo dun sa vlog mo, sa video, pwede mong tanggalin na lang siguro itong earphone. Then, pwede kayo magpasa-pasa na lang ng mic habang nag-i-interview ka. Ganun din naman kung may mga kasama kang mga ibang tao dun sa vlog mo, mas mainam siguro na nasa gitna na lang tong mic para at least makapture din yung sinasabi nila, yung mga voice nila. Pero ikakabit ko muna yung aking monitor para marinig ko din. Then check natin yung mga functions ng ating unit. Ito yung volume up and down, yung number 2 and 3. Subukan natin hinaan. Okay, naka-activate na pala yung kanyang noise reduction kanina nung ginagamit natin. So ito, naka-off yung noise reduction.
Narinig niyo yung tunog ng electric fan, malakas pala. Kanina hindi ko napapansin, kala ko walang noise. Pero at least ngayon nalaman na natin na maganda yung noise reduction ng ating unit. Kanina hindi ko nahalata talaga na maingay pala yung electric fan ko. Kasi yung electric fan ko, yun lang, sa tabi ko lang. At kanina ginagamit ko to, mula kanina nung nag-start tayo, ginagamit ko siya. Hindi ko narinig yung ingay ng electric fan sa tenga ko. Pero off muna natin. Tatahimik ako, painggan natin yung noise ng ating paligid. So ito siya. Ang laki nung nawalang noise dun sa ating audio. So ang ganda nung noise reduction nitong ating unit. Then sa baba, yung Bluetooth naman, siguro pwede ka mag-connect dito ng mga phone mo. Pero huwag na natin muna intindihin yan. Itong yung function muna nung volume up and down, doon tayo mag-focus muna. So tignan natin pag nag-hold ako ng matagal kung ano mangyayari. Check, 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 check. Hey, 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 check, check. Mic. Sa up. Check, check, check. Check, check. Check. Hey, okay. Check. So pagka isang press pala dun sa ating volume up, ito, doon pala ma-activate yung kanyang reverb. Pakinggan natin. Mic, check. Sobrang lalim. Hey, hey. Mic, mic, mic check, mic check. Check. Off muna natin. Medyo malalim yung reverb niya. Parang hindi siya usable pag kahit na kumakanta ka sa ganung kalalim na reverb. Pero good thing na nilagay nila yung feature na yun dito sa ating unit, ano. Para kung gusto mong nasa labas ka, mag-cover song ka, pwede mo i-connect yung phone mo via Bluetooth. Then ito yung mic na gagamitin mo. Then kung kakanta ka, i-activate mo lang yung reverb. Check, check, check. At pwede ka na mag-cover song kahit nasa labas ka ng bahay. Yung reverb niya medyo malalim masyado. Sobra yung reverb niya para sa akin. Parang pag kumakanta kasi ako, hindi naman ganun karami yung reverb dapat. Pero para doon sa mga mahilig mag-cover song, siguro magagamit nyo itong feature nitong. Ngayon pag pinipress ko yung pangalawang button, pag nag-long press ako, check. May marinig ka na magasalita na minimum volume. Pero hindi ko alam kung paano i-activate. No? Na-long press ko lang. Tignan ko kung hihina yung mic. Check, 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 check. Hey, hey. Hey, hey. Pero parang same lang naman. Check, check. Hey, hey, hey. Check. Hey, check. Okay, meron parang isa pa palang function yung ating power button. Pwede rin siyang mute. So kapag pinindot ko habang nagsasalita ako, yan, ang sabi ko wala kayong maririnig, hindi niyo ako maririnig. So, magandang feature pa rin to para dun sa ating unit. Ang daming feature actually nitong unit na to para sa ganung price. Ang price pala nito ay nasa 900 pesos sa Shopee. Pero sa 900 pesos na yon, na maraming feature na nakalagay, is panalong-panalo na yon. Then yung audio niya pa is maganda. Quality rin yung audio niya habang narinig ko dito sa aking monitor. Okay naman. So parang para sa akin sulit na sulit itong na to, wireless lavalier mic na to. Hindi ko na-test yung distance kasi mostly kapag gumagawa naman ako ng mga video, malapit na lang naman. Halos puro talking head lang kung may mga unboxing ako. Pero kung gusto nyo i-try, pwede kayong bumili. Lalagay ko yung link nitong ating binili na wireless lavalier mic sa description sa baba. Check, check, hey. Meron pang isang feature pala to na ngayon ko lang na-discover din. Kapag naglagay ka ng background music, kasi meron siyang feature na pwede ka maglagay pa ng isang phone, meron siyang dodge dito sa ilalim. Sa pagka naka-activate yung dodge na yon, habang nagsasalita ka, hihina yung music. Then kapag nag-stop ka ng magsalita, babalik naman yung music. So, ang tingin ko parang isang sound card na pinaliit. Yung mga feature kasi ng sound card na ginagamit natin kapag nag-live stream tayo. Nandito siya lahat.
So, goods na goods yung ano na yon, yung mga features na yon. So, pwede ka mag-live stream dito pala ng eto lang yung gamit mo. Hindi mo na kailangang magdala ng sound card kahit nasaan ka. Meron ka ng mic, then pwede ka mag-connect ng phone dun sa ating receiver para maging background music mo. So, maganda yung feature nitong ating TNW na wireless lavalier mic. So, ayun yung ating test nitong ating TNW N8 na wireless lavalier mic. Para sa akin, sulit na sulit ito dahil sa mga features na kasama niya. At doon sa pinaka-importante yung audio quality ng ating mic. Malinaw at walang putol-putol. So kung naghahanap ka ng wireless lavalier mic na quality pero mura lang, pwede mo i-try ito. At kung nagustuhan mo naman yung ating video ngayon, huwag mo kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre, i-share natin sa iba. Muli, ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!